Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yusek, first question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos, na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow-up question, DepEd. Maricel Alini. So, ma'am, tinanggal as in removed, hindi na siya pwedeng as principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Thank you, ma'am. Follow-up. Follow-up question, DepEd, Gilbert Perdes. Matatapos po ba? Ay, sorry po. Sorry po. Hindi ka naman galit, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa ni Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po ay mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, hingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan, minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay? So, okay.
Follow up po. Ma'am, Sige, Ivan. Irina. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. At 3 caretakers po ang natalaga. Si E.S. Lucas Bersamin, si S.O.J. Boying Rimulya, at saka po si Secretary Estrella. So, natuloy po sila. Yung iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. At, okay po. Okay, ma'am. Okay. Yusek, reaction lang doon sa sa Malacanang. Kasi this week nagkaroon po ng powerhouse symposium ang Lakas CMD headed by Speaker Martin Romualdez, at pinamobilize na niya ang lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 senatorial bets ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacanang dito? Siguro po ang mas may authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby Tiangco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatorial balls po ng alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Yusek, kahapon, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the Palace? Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional information na natanggap aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay pag-iimbestigahan pa po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Dahil nga kahapon po ito nangyari at nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Medyo lilis lang po ng kaunti. Just recently, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa Russian-American vlogger na si Vitali. Any update doon sa nagsisilbing videographer niya, since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, meron ding liability yung kanyang videographer. Any update na po tungkol doon? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa bansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ng mga kasong unjust vexation, alarms and scandal, theft and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabing videographer or cameraman po, nakasama po ni Vitaly Dorovatsky. Ngayon po ay nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasampahan na po siya ng kaso. Itong si Christopher Dantes, alias Sky Lane. Nasampahan po siya ng kasong unjust vexation or in relation to RA 10175 and RA 995 at saka po Anti-Photo and Video Voyeurism Act.
Yan po ang latest po mula sa PNP. Just to give us an idea, Yusek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong naisampa dito kay Christopher? Sa aking pagkakaalam, unjust vexation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Tignan na lang po natin kung gaano ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para malaman din natin at matetermine na kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging makukonsidered na liable or guilty. So since nasampahan na siya ng kaso, Yusek, anytime pwede na lumabas yung arrest warrant? Hindi pa po, kasasampa pa lang po ng kasasampa kaso. pa lang. Bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, ang lahat po ay binibigyan ng karapatang magdepensa. For them to exercise the right to due process. Hindi po ito babalewalain ng pamahalaan, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process sa mga Pilipino. Okay, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Hindi ko gusto ng mga kalasimutan. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang tseke. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa.
Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Moving on to next question. Eden Santos, Net 25. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa ring pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay VP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente? Tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang follow-up ko lang po dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng Confi and Intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng Confi and Intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangang magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos.
So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Same topic. Then Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Nabanggit niyo po may the draft na guidelines ng DA para sa pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rice for all, itong 20 pesos na ito ng ating administrasyon? Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay ma-avail ninuman. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibebenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya, mas mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa kadiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail. Thank you po. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, we'll just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial? Thank you. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive coming from the President that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tama-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay isinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, lumalabas po dito na yung na-revoke po ng license po ng ELS Bus Company at marami pong mga drivers na nasuspindi po. 671 drivers nasuspend po dahil sa nagpositibo po sa paggamit ng illegal na droga. So ito po ay napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan. At hindi po dapat abusuhin ang anumang binigay na pribilehiyo na ikaw ay maging driver sa kalye. Ma'am, follow-up po. How does the palace view the proposed anti-camote bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po makikita na may kasalanan, minsan kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident,
Makikita naman paminsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang nagkamali. Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siyang nabiktima o yung sasakyan ang mismong nadanyusan, hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung may sala. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po, kasama na rin po to sa due process. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po, na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos rice? Hindi po natin sinasabing ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po, na nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings, kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noong pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Ma'am, follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang pangunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FTI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radyo 630. Yusek, siguro po, meron po bang directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas? Makikita naman po ng COMELEC ito kung ito po ay sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang COMELEC na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am.
Bali, ilan po yung magiging beneficiaries target beneficiaries nitong program? At saka yung ilang LGUs rin po? Bali, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng guidelines. Gumagawa po ng guidelines ang DA at madidinig niyo po sa kanila yung detalye. Sa aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing si Secretary Kiko o ang DA at doon niyo po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation nitong program? Muli po, pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA dahil sa ngayon po, hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan at sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng mga katanungan. Last na lang po. Bali, na-mention rin po ng COMELEC na nag-issue na sila ng reaction regarding dito sa rice. Ang na-mention po nila, okay lang raw magbenta yung NFA nung 20 pesos pero hindi raw po dapat involved yung mga candidates for the 2025 polls. Kaso karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. So pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, ma'am. Next, first question, Yusek Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek. Yun. Salamat. Ang hirap mong hanapin. Magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics. Pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, nanaisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Yusek, ang direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay... talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad? I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Tio Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because una po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hirit na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa?
Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Moving on to next question, Maricel Halili, V5. Good morning, Yusek. Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. At yun lamang po ang maibibigay kong detalye. But meron na po ba decision who will be the caretaker of the government while the president is in Vatican? Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the president have other activities in Vatican, in Europe, aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ang ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po, nakausap po natin ang representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Mampahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Muli, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis ng bansa para po umaten sa funeral po ng Pope, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusek. Yusek, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are canceled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro po sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Wala pa. Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake Polvoron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito
sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang blogger or vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganon ka bigat or kaano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong? Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents
Saan ang mga respondents? Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero, ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over True FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema, like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod, at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Salamat, ma'am. Maris Umali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections, or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one that we had been appointed, we were tasked to do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po natin before na ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taumbayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon
nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. All right. Ma'am, with regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman at ayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tingnan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good afternoon po. In connection doon sa third good news natin, following the arrest of the three three suspects in the kidnapping slay case, the Philippine National Police has formed a joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in information. Does the Palace agree with the move of the Philippine National Police that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability? Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po ay nagkaroon po tayo ng pagmi-meeting kasama po ang CDICT Secretary Aguda, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga pong mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso na ni Mr. Ke. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao na nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, I believe hours ago or within the ngayong araw po yung DICT meeting. Meron pa po ongoing. Lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, hayaan niyo po munang hindi ko muna to sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na raise. Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ang fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi, kahit po yung ibang mga firms mula sa ibang bansa, nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas.
So hindi na po ito biro. Dapat po talaga itong bigyan ng pansin. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yuse Claire. Connected po ito sa question. Ito naman po ay sa fake accounts. Kong Dong Gonzalez and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that 1/3 of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake. The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report, and when will users start seeing the results of government's efforts against the surge of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a meeting, sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the President. So, kung ano man po yung detalye po, ang masasabi ko lamang po, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. In relation, ma'am, regarding dun sa sectoral meeting with the President at the ICT this morning, bukod po sa fake news, may other matters pa po ba na pag-usapan? Like internet connection enhancement or cybersecurity during po dun sa sectoral meeting? Thank you po. Meron po. Ang pinag-uusapan din po natin ay magkaroon ng magandang connectivity. Isa po ito sa proyekto ng ating Pangulo. Pero kung ano man po yung ibibigay natin na magandang serbisyo para sa taong bayan, hindi ko po muna ibibigay yung pinakadetalye. Siguro by June ay mararamdaman na po ito ng taong bayan. Pero hindi ko muna po sasabihin yung mga detalye. Thank you po, ma'am. Christian Yosores, Radio 630. Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali ay last week pa po ito na balita, kaya po alam namin kung gaano po yung kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pagkilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Last two questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, any update po doon sa dapat sana ay meeting ni Secretary Frederick Go sa US Trade Representative para ma-negotiate yung free trade agreement between the Philippines and the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang plano na pagpunta po sa US ay first week of May. At sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Are we hopeful, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawing pagbiyahe ni Secretary Go? We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Salamat po, Yusek. Finally, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid
na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po naipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation at kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you po. Magandang tanghali, magandang Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Naaayon din ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NNC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Muli ring iginiit ng NMC ang kanilang commitment na protektahan ang maritime rights ng Pilipinas batay sa international at domestic law. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. At good news mula sa DICT. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, muli nagpulong ang Commission on Elections Advisory Council o CAC nitong nakaraang linggo. Layo ng pagpupulong na tiyaking ligtas at malinis ang ating halalan sa gitna ng lumalalang banta online. Kasama sa mga hakbang ang pakikipag-ugnayan sa mga tech giants tulad ng TikTok, Google at Meta, na ngayon ay nagpatupad ng pagbabawal sa mga bayad na political ads sa kanilang platforms. Ang CAC, na binubuo ng iba't ibang sektor, ay regular na nagpupulong para talakayin ang mga isyong may kinalaman sa halalan.
Pinag-usapan din ang digital at automated election systems at mga rekomendasyon para sa COMELEC. Bilang tech partner ng halalan, katuwang ng DICT ang COMELEC sa pagpapatatag ng digital infrastructure. Ilan sa mga proyekto ng ahensya ang configuration hubs para sa maayos na proseso, online tools gaya ng Precinct Results Finder at Registration Status Verifier at election results website para sa real-time na resulta. Kasama rin dito ang cybersecurity initiatives tulad ng vulnerability testing, security protocols at paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI digital certificates para sa mga guro na magsisilbing electoral board members. Sa digital bayanihan, sisiguraduhin ng DICT na ligtas ang halalan at ang boto ng bawat Pilipino ay mananatiling sagrado. At sa ating huling good news, dahil sa direktiba ng ating Pangulo at mabilis na aksyon ng PNP Anti-Kidnapping Group, naaresto na ang 3 suspect sa pagdakip at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Isa sa mga suspect ay isang Chinese national na ayon sa PNP ay sangkot umano sa mga pagdukot ng may mga utang sa Pogo. Sinamahan o sinampahan ng kasong kidnap for ransom with homicide ang mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa posibleng koneksyon ng krimen sa mga sindikatong sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ke kay Pangulong Marcos Jr. at sa PNP sa pagtutok at sa paglutas ng kaso. We have very limited time, so we can only field 2 questions. Ivan? For you, Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At
Sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid? No, yeah. This particular ad, for example, which is of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp describe the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Pero nasaan na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakaraang buwan lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon
na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po nadetali po niya kanina. At nadetali naman po niya kanyang mga programa kanina po. Thank you po. Thank you. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Follow up lang din po doon sa Holy Week activities ni Presidente. May mga pahabol po bang instructions si Pangulong Marcos sa mga concerned agencies, lalo po at nagsisimula na pong magsiuwian yung mga kababayan natin, and then may balak po ba siyang magsagawa din ng sariling inspection po? Thank you. Opo, unang-una po, syempre ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan, kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa, ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan, ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. At kaya po inaasahan po natin ang ating Secretary, si DOTR Secretary Vince Dizon, naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagbabiyahe kung may mga overloading at kung ano-ano pa ang maaari maging problema ng mga vehicles, no? Mga transportation na maaaring i-avail ng ating mga kababayan. At maliban po dyan, ang Bureau of Immigration po ay nagsabi rin po na handa po sila sa pagdagsa po ng tao sa airport at magtatalaga po ng 48 personnel para po siguraduhin na lahat ng counter po ay may tao at hindi po maipon ang pila. Hanggat sa makakaya po dahil hindi po natin malalaman kung gaano ba po talaga kadami po ang dadagsa sa pag-travel po. Balik na rin po sa bansa yung Philippine Humanitarian Team mula sa Myanmar. May mensahe po ba dito si Pangulong Marcos, Yusek? Opo, nagkaroon po ito ng commendation at sila po talaga ay kumbaga ipinarangalan po dahil sa kanilang napakatapang na pagsagupa dito sa kanilang obligasyon at sa kanilang duty po. Kaya po ang lahat po na nanggaling po at tumulong po sa Myanmar, kayo po ay aming pinasasalamatan. Kapuri-puri po ang inyong mga ginawa. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. May we get Malacanang statement po on the beginning of the overseas voting po and maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan, at mga leader na makabayan. Also, Yusek, for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe what does that say about the innovations of the government po na pinupush natin? Sana po mas maging maayos po ito at dahil po ito ay mas mapapabilis po ang pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Thank you po. Last two questions. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, Senator Gatchalian expressed alarm over recent cases of bullying and students' deaths linked to violence, calling it a sign of crisis. What directive po has Malacanang issued to DepEd in response to these incidents? At ano pong maipapayo po natin sa mga magulang? Salamat po. Yes, opo. Nagpalabas na rin po ng mensahe po dito at kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. At kanina rin po nakausap po natin si ASEC Irene Dumlao. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit, sa mga involved po ngayon, at tinulungan po sila agad. At sabi nga po natin, kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito, especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Kinausap na po ang principal po dito at ang SDO. So hinihintay na lang po natin ng ibang mga detalye po at ginawa na po talaga agad ng agarang aksyon ito ng pamahalaan sa pamamagitan din po ng direktiba ng ating Pangulo.
And finally, Daryl Esguerra, Philippine News Agency. Good morning, Yusek. Ma'am, can we just get an explanation lang po kung bakit na-veto ni Pangulo yung proposed amendments on the revised Baguio City Charter? Okay, banggitin ko na lang po ang kanyang mensahe. And I quote, bibigyan ko po kayo maya-maya lamang po. Sinabi po niya dito na, I am constrained to veto the bill as it is inconsistent with law and jurisprudence, and it may endanger or prejudice the authority previously granted to the BCDA. So kinikilala po ng Pangulo ang karapatan at authority ng BCDA patungkol po dito. Kaya po na-veto po ang Act amending Sections 23 and 52 and repealing Section 55 of the Republic Act number 11689, otherwise known as the Revised Charter of the City of Baguio. Sam Medanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Tatanong ko lang po, ma'am, kung ano po yung update dun pagdating sa ginagawa na measures ng government sa reciprocal tariff with the US. Last week na-mention po ni Sir Go na parang plano niyang magpunta sa US for negotiation. May date na po kaya kung kailan? Yes, Sam, ganito. Kanina nagkausap kami ni Secretary Go at sinabi niya ay wala pa pong update at patuloy pa rin po ang pakikipag-usap, ang pakikipag-negosasyon, especially with the ASEAN countries para po sa isang joint diplomatic outreach, harmonized messaging ng Asian countries. Ito yung, kumbaga, ine-emphasize yung diplomatic engagement rather than retaliation. At ang salitang galing po kay Secretary Go ay cooperation, not confrontation. So, nasabi nga po niya na sila po ay biyahe papuntang US sa May at wala pa pong update kung kailan po. Bali, ma'am, yung sa May, yun po yung for the entire ASEAN delegation? Tayo lang po, yung Pilipinas po. Opo. Tapos last question na lang po, ma'am. Regarding po dun sa reciprocal tariff pa rin, na-mention po ng DTI tsaka DOF na isa sa parang magiging competitive edge ng Pilipinas yung 17% tariff niya compared dun sa other ASEAN countries. Recently, nag-impose po yung US ng parang deferment dun sa mataas na yun, tapos lahat na lang 10%. Paano po kaya magiging competitive pa rin yung Pilipinas kung yung other ASEAN countries, pantay-pantay na po tayo ng 10%? Yan po ang magiging mas magandang opportunity para sa local businesses natin na mas galingan pa nila ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga serbisyo para sa paggawa ng mga produktong pwede nating i-export. Okay po. Thank you. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that matter. Salamat po, ma'am. Left Narciso, DZRH. Yusek, may we know what are the President's plans for the Holy Week? Naitanong po natin at siya po ay makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detalye po ay hindi ko na po maibibigay. Yun lang po. Hindi po sinabi kung saan? Hindi po sinabi sa amin kung saan. At kailan po mag-start yung... Opo, basta he will be spending his time during this Holy Week, most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Follow up to that, Tuesday New DZBB.
Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente? Meron pa po. Outside of the palace? Sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you, ma'am. First question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Avancenia. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Tuesday New, DZBB. Hi ma'am, I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that legislative naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by majority of the senators. So, is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa legislation na ito? Una-una po na isipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be grantee. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kaduda-dudang interest, yung tinatawag na grantee.
Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Media. Welcome sa ating briefing ngayong araw. Narito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger." End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. At dito na po natatapos ang ating briefing sa araw nito. Maraming salamat po para sa Bagong Pilipinas.